Ilang taon na ba siya ngayon? 18 po siya nung June 12. Piliin pa rin yung edukasyon kaysa sa maagang pag-aasawa. Kaso ano po, yung mga kasama po niya, mga ninong niya, okay po sa kanila na gano'n. Lumaki yung mata ni Kuya Paul. So yun po guys, yan, magandang araw po ulit sa lahat. So pag-uusapan po natin sa video na ito is ito pong pagpapatuloy ng usapan or video call nila Tekram tsaka ni Pugong Bihero, kung saan nga po is natanong ni Pugong Bihero kay Tekram kung ilang taon na nga ba si Dave, which is kaka-18 nga lang po niya last June 12. Pero yun nga, may payo nga po si Pugong Bihero sa, hindi lang kay Dave, alam ko yung payo po niya kasi is para sa mga katutubo, pero pwede na rin po yung i-apply sa lahat ng mga kabataan, especially or katulad ni Dave, na yun nga po, unahin mo na yung pag-aaral bago yung maagang pag-aasawa. Kung saan nabanggit naman ni Tekram na kaso nga lang daw yung mga kasama ni Dave, yung mga nasa likod niya is parang okay nga lang po sa kanila yung ganoon. So ibig sabihin po kasi ni Tekram dito is yun pong pagkukonsinti nila kay Dave na magkaroon ng girlfriend sa murang edad. Although sinasabi nga po natin na yung pagkakaroon ng mga ganoong relasyon sa murang edad is parang inspirasyon sa pag-aaral, pero nakadepende po kasi yun sa kung paano gabayan ang isang bata ng kanyang guardian, at especially kung gaano ka responsable nga po yung bata. So we are hoping na maging responsible enough si Dave pagdating sa mga bagay na iyon, and sana magabayan ng maayos ng mga taong kasama po niya ngayon. Ayan. So pagpatuloy po natin din, magdadagdag po tayo ng opinion. Kuya Paul, ano pala? Aral ng buhay ulit. Ayan. Okay. So, yung aral ng buhay. Ayan. Sa akin kasi dahil ang ginagawa ko is yung priority ko talaga ngayon is yung pagtulong sa mga katutubo. Ang aral ng buhay ko ngayon is wag mo piliin pa rin yung edukasyon kaysa sa maagang pag-aasawa. Palaging tinuturo ko sa mga katutubo. Kasi nga, gusto kong baliin yung ano nila, yung nakagisnan. Kasi pag bata pa lang, imiminyo na o ibuboya, nasa kultura nila. Pero ngayon, tinatanggal na yun. So paunti-unting, yun ang gusto kong matanggal na sa kanila. Kasi ang importante pa rin yung edukasyon. So yun po yung ginagawa kasi ni Pugong Bihero since nag-start nga po siyang mag-vlog sa mga katutubo, especially po sa mga katutubo dito sa Davao, is talagang yun po yung gustong tanggalin ni Pugong Bihero, yung sistema ng boya or yung tradisyon ng mga katutubo na maagang pag-aasawa sa palitang pag-aasawa or arranged marriage, kasi hindi nga po yung nakakabuti sa kanila. Yun po kasi yung tradisyon talaga na parang minana ng mga katutubo natin, na parang umiikot-ikot lamang yung kanilang buhay sa mga bagay na iyon. So nag-aasawa, tapos nagkakaanak, yung mga anak naman pagdating sa edad na 13 o kahit 12 or mga kapag teenager nito is talagang ibinoboya or ina-arrange yung kanilang pag-aasawa na sa murang edad. So pagdating doon, magkakaanak na naman sila, tapos ganoon na naman, paikot-ikot lamang yung kanilang buhay ba. So sabi ni Pugong Bihero nga po sa mga katutubo na kailangan mawala ito, kailangan mabali ang tradisyon na ito, kasi napaka-importante talaga ng pag-aaral para sa hindi lang sa mga katutubo kundi para sa lahat ng mga tao, para magkaroon ng magandang kinabukasan nga po. Kaya ang priority talaga ni Pugong Bihero is yung paaralin yung mga katutubo na tawag niyan, interesado talagang mag-aral, katulad na lamang po nila Maylene, nila Russell, at ng iba pa mga katutubo na scholar nga po ng Pugong Bihero team, of course sa tulong ng ating or ng kanilang mga napakabuting mga sponsors. So yun po yung gusto ni Pugong Bihero, na mag-aral muna bago mag-asawa. Kasi ayokong lumaki yung mga katutubo na lumalaki yung populasyon nila, nagbabago yung takbo ng pamumuhay, umuunlad ang bawat isa, pero hanggang ngayon naiiwan pa rin sila. Nakikita kong solusyon is edukasyon. So wag mo nang mag-aasawa. Yun yung sinasabi. Mensahe po sa mga kababayan natin, Kuya Paul. Ayan, sa mga kababayan po natin, patuloy nyo lang pong suportahan si Kuya Tekram.
Yan sa mga subscriber ko and followers na makakapanood nito, please subscribe niyo si Kuya Tekram. So, yung ginagawa namin, may kanya-kanya lang kasi kaming linya ng the way ng pagtulong. Pero isa lang naman yung talagang totoo dyan yung tumulong lang. Share love, peace, and hope po sa lahat. Sana lahat ng mga beneficiaries natin mapasakit man kay Kuya Tekram, kay Kuya Babal, kay Kuya Rab, sa lahat ng natutulungan ng charity vlogger. So, yung mga beneficiary, please lang, itatak nyo sa isip nyo na minsan lang darating yung tulong. Paulit yan. Kung yung mga taong tumutulong sa inyo ngayon, pahalagahan ninyo. So yun nga po, tama, dapat palagahan talaga yung pagtulong kasi minsan lamang talaga itong dumating sa ating buhay, especially sa mga katutubo na nasa malayo nga po sila, kung hindi dahil nga po sa PB team, especially kay Pugong Biyahero, ay hindi nga po sila makita ng mga tao na tumutulong nga po sa kanila ngayon. Kaya dapat hindi lang sa mga katutubo, kundi pati sa iba pang mga beneficiaries ng every charity vloggers, dapat pahalagahan po every tulong kasi kapag ang tulong is nawala, kapag ang tiwala ay nawala, ay mahirap na po talaga itong ibalik. Amin, ako, ang mission ko talaga mapatapos sila mapag-graduate. Lahat ng scholar ko, sa dami nila, matulungan lang namin kayo makapag-aral, makagraduate. Kaya di nyo na ako balikan. Kaya di nyo na kami balikan. Importante kayo, matapos nyo lang yan. Hindi na kami maghangit ng kapalit. Kaya, please lang, sa mga beneficiaries, huwag niyong sayangin ang tulong. Yun, so yun. Huwag talagang sayangin ang tulong para sa mga beneficiaries nga po ng mga charity vloggers natin sa Pilipinas. Pahalagahan po every tulong. At yun nga sabi ni Pugong Biyahero na wala silang hinihinging kapalit kapag nakapagtapos sila is hindi sila nanghihingi ng kung anumang kapalit. Kasi naalala ko dati parang sa parents yata or papa yata yun ni Erna, yung nagpaalam nga po sila Pugong Biyahero na kunin si Erna dalhin sa sa Abra, parang nasambit or na itanong ng papa ni Erna kung parang something ganon, kung may kapalit pa or something. Pero sabi naman nila Pugong Biyahero na wala naman, ang gusto lamang talaga nila is makapag-aral yung bata, tapos kapag nakapagtapos na is magkaroon na siya ng magandang buhay. So wala nang pakialam sila Pugong Biyahero kung ano man ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. Inulit ko nga po palagi na ulit po natin magdasal, mapasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi po natin ito inihingi, kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kundi dahil sa Kanya. And always take vitamin C para mabuhos ang ating immune system at magdala ng payong lagi kapag lumalabas para hindi po tayo mainitan o maulanan. So God bless po and bye for now po.